May update po tayo sa tinutulungan nating bata na si Roger. Siya po ay 9 years old na ngayon, pero nung siya ay 7 taong gulang pa lang, siya po ay pinagsamantalahan ng kanilang kapitbahay. At dahil dito po sa pangahalay na ito, ay lumabas po ang kanyang bituka. At o-opera na po sana sa pamagitan po ng mga nagmamalasakit sa kanya. Siyempre, maging ng ating programa. Pero napurnada po dahil hindi pa ho pwede, hindi ho pumasa sa mga doktor dahil malnourished pa ho si Roger. Kaya kinakailangan tumaba pa siya, no? Kaya ang mission po ng ating programa ay palakasin si Roger para siya po ay sumalang na sa operasyon. Nakapagbigay na po tayo ng diaper mula sa baby ko. Salamat sa iyo, Mitch Fernandez, Jerry. Maraming salamat. At tuloy-tuloy po ang supply ng diaper niya. At nag-alaninong din ang philanthropist at businessman, vlogger, star vlogger na si Wilbert Tolentino kay Roger. Binilhan niya po ng maraming kahon-kahon ng gatas para mas lalo pa hong lumakas si Roger. Pagtupad yan sa pangako niya sa ating programa noong February 19. Sige po, sagot ko na po yung gatas po. Ayan. Hanggang sa tumaba si Roger, 20 kilos. Po. Ayun. Ano po, pwede bang virtual hug muna ng malapit na akap po. Yakap po, yung galing sa akin po. Yeah, Mami, i-share kita, itatap kita sa kasi meron ako sinusuportahan ng organization. Yeah, tama. Na yung organization din, isa po rin din ako sa founder ng Ahon Mahirap. Yeah. Thank Papu? you, Wilbert. Thank you, Wilbert. God bless you more. Oo. Wilbert, Alam mo ba, siya mismo ang bumili ng gatas. Siya mismo. Salamat, Wilbert. Yeah, marami pang mga kababayan tayo siguradong tutulong kay Roger. At para sa update, inilapit po natin, no? Inilapit natin si Roger kay Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Yes, amen. Para po matulungan. Kasi si Roger, mamo, di ba, sa lang nakatira, di ba? Natutulog lang ho siya at yung kanyang mga kapatid at yung kanyang nanay sa may semento. Sa malapit sa isang convenience store at sa health center doon sa lugar nila sa Tumana. Ang lamig ng sahig, wala naman silang kutsyon, 'di ba? So, andun lang sila na walang kasiguruduhan sa kanilang buhay paano pag umulan. Tapos umaasa lang sila sa mga bigay na pagkain ng mga nagmamagandang loob. Ang kanyang ina na si Nanay Letty, kung merong trabaho, sige, pag wala, alam mo yun, walang kasiguruduhan. Dahil nga sa ganong klase ng environment na tinitirhan ni Roger, talagang hindi natin mapapataba si Roger para sa operation. Yeah. Kaya ang pinakamahalaga dyan, katulad nga ng pakikipag-usap natin kay Congressman Toby Tiangco, maalis natin si Roger doon sa lugar na yun at malipat natin sa isang mas komportabling lugar, Amen. Yeah. bigyan ng pagkain para palakasin ang kanyang katawan, at maging handa siya sa operation. At kaugnay niyan, mabilis po, no? Mabilis na umaksyon. Ang grupo ni Congressman Toby Tiangco. Salamat. At makakausap po natin si Ms. Karen Damsan. Siya po ay isang social worker ng City Social Welfare Development ng Navotas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Karen. Magandang hapon po sa inyo, Sir Julius, Ma'am Tintin. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil po sa inyong mabilis na pag-aksyon na matulungan po si Roger. Ma'am, pagdating niyo po sa lugar na yon, ano po ang inyong nakita? Ano po yung napansin niyo doon sa mag-ina? Opo, actually, pagdating po namin, wala pa po si Miss Letty. Ang nandun lang po yung mga bata kasi naghahanap din po siya ng pwedeng pagkakitaan or maging pagkain, no? Kaninang hapon. Pero naagad naman din po namin natagpuan. So, nung pagkita ko pa lang sa kanya, since matagal na po kami magkakilala ni Ma'am Letty, na-excite po siya kasi sabi ko, ako po pumunta rito kasi may maganda akong balita sa iyo. No, sa tulong ng ating congressman ay mabibigyan ka namin ng pabahay, no, or temporary shelter para sa iyo tsaka sa mga anak mo. Ayun po. So, dali-dali siyang nag-empake kagad yung mga bata. Sumakay kagad sa sasakyan namin. No, ayan po. At talagang excited po sila. Nasabi ko, inorient ko po sila na yung pong bahay Pag-asa ay temporary lang po siya na shelter habang hinahanapan po namin sila ng bahay na mauupahan na kung saan ay babayaran po ng ating butihing congressman ang kanilang renta. Pero sa ngayon po, siguro po ay
dito po muna sila sa Bahay Pag-asa para po may mga social workers po dito at mga house parent na pwede rin pong gabayan si Aling Letty para sa pag-aalaga ng mga bata. At the same time po is para po mabantayan yung pong nutritional status, lalong-lalo na po ni Roger, no? Para po makakain sila, siguradong makakakain po sila ng 3 beses isang araw at may mga activity rin po rito, no, para po i-prepare po sila sa pag-aaral. Sino po yung mga batang kasama po niya? So yung pong mga batang, 2 po yung kasama niya, yung po yung mga kapatid niya o yung mga nakakatanda niya pong kapatid. Okay. 3 sila na magkakapatid, Papo. Hindi lang nag-iisang anak si Roger. Kaya ang hirap para sa isang ina, si Nanay Letty, na walang regular naman na trabaho o regular na pagkakakitaan, na on a daily basis parang bahala na kung paano magiging diskarte. Kung i-bless tayo ni Lord ng makakain, go. Pag wala. Kaya laking pasalamat namin, ang laking blessing ninyo, Karen. Thank you po, Miss Tin. And also, kasi si Aling Letty po ay solo parent. No po, at wala po siyang katuwang sa buhay. Kapag po si Roger ay kailangan ma-confine sa hospital, ay hindi po talaga siya kayang niyang magtrabaho. So, hirap din po talaga siya na bigyan ng pangangailangan o basic needs yung mga anak niya, hindi lang po si Roger. Pero sa tulong din po ng community, yung pong mga kapitbahay nila, nakakaraos po sila sa pang-araw-araw na kailangan. Meron pong tayong mga community volunteers doon na pag wala si Aling Letty, ay sila po yung nagpapakain, nagpapaligo, at sumusubaybay doon sa 2 bata, doon sa 2 older brothers ni Roger. Pero sa ngayon po ay mas maganda po kasi hindi na po sila pakalat-kalat sa kalye. May mga social workers din po sa ating dito po sa Bahay Pag-asa na pwede pong tumingin at house parents po habang ini-improve po natin yung nutritional status ni Roger. At the same time, hindi naman din po nalileft behind yung pong 2 kapatid din po ni Roger. Paano yun? Hindi sila nag-aaral? Pasensya na po. Gusto ko malaman kasi habang nasa Bahay Pag-asa, meron din po bang magtuturo sa kanila? Paano po yung edukasyon nila? Hindi po sila nag-aaral na 3? Hindi po sila nag-aaral na 3, pero po this year lang po sila nag-stop. Kasi doon nga po sa naging problema ni Roger na lagi pong nasa hospital. Pero yung mga older brothers niya, lalo na po yung kuya, nanay, ay grade 9 na po. Siya po yung 15 years old at nasa grade 9. Kumbaga, eksakto po yung edad niya dun sa school. Kaya lang, mag-exam siya by Monday. No, para po makahabol po siya dun sa grading period. Wow. Pero si Roger, hindi po siya nakapag-aral pa dahil nga po sa ilang kailangan pong medical attention at ilang mga panahon po na na-extend niya sa hospital para po sa kanyang paggaling. So aware naman pala no ang grupo po ninyo, ma'am, no, doon sa pinagdadaanan ni Roger, and hopefully nga po mapalakas natin yung kanyang katawan para matuloy na po yung operation at gumaling na po si Roger. Actually, Sir Julius, nung naka-confine po si Roger doon sa naging kaso niya, napuntahan din po siya ng ating mga top WCPD, ating mga police officers. Kaya lang by that time, hindi pa po gaano nakakasalita si Roger. So hindi niya pa po gaano na ikukwento yung abuse niya. Pero anytime naman po, pag ready na po yung bata, no, na maisalaysay yung abuse niya. Pero yung case niya rin po ay naka-blotter na rin po sa barangay. Although at large na po yung kanyang mga suspect at present. How is the emotional and psychological condition ni Roger? Siya po ba ay parang may signs na may trauma? Or paano po siya? Naku, Miss Tina, alam nyo, napaka malambing na bata si Roger. Parang mahilig siyang umakap, mahilig siyang despite dun sa abuse na naranasan niya. Parang he's longing to have a family din. Kasi dahil yung nanay niya nga, hindi naman nag-spend, madalas nakasama sila dahil naghahanap ng pangkain nila. So silang magkakapatid, hindi lang po si Roger. Ay ganun, kung makikita niyo po sa picture, kasama ko po yung ating mga butihing teachers sa daycare. Talagang malambing, tapos lahat ng tao, mami ang tawag niya. So, malambing na bata. Malakas yung kanyang first impression, malakas yung kanyang
Oo, emotional yeah. aspect. Pero kailangan pa rin syempre natin pagdating sa hospital, pagtuunan po din ng pansin yun. Pero nakikita natin na very strong yung personality ng bata. Oo. Sabi nyo nga, Karen, matagal mo nang kakilala pala si Nanay Letty. Oh. Oo, Actually, yung po city government po natin ay tumutulong na po sa pamilya niya. No? kahit noon pa man. Opo, nahirapan lang po kami siyang i-cross-match sa possible na trabaho kasi nga po kailangan niya magbantay dun sa Batis Hospital. Oh. Pero po ang ating pong local government, no, sa tulong po ni Congressman Toby at ni Mayor Jan, actually si Mayor Jan po ay nagbibigay ng rice ration Oo. sa mag-anak ng isang buong taon. No? So, 10 kilos ng rice ang binibigay namin buwan-buwan kay Miss Letty. Tapos kapag yung po, dahil since solo parent po siya, yung pong mga assistants na natatanggap ng solo parent like educational assistance at yung mga ayuda nung nakaraang mga pandemic, no, at nakaraang taon ay nakatanggap din po si Aling Letty. Ayun. Talaga palang meron ng connection Oo. si Nanay Letty, no? Oo, pati sa inyo at pati yung mga anak. Pero that time, during the pandemic, nabalitaan nyo na yung tungkol nangyari kay Roger, na siya'y sinamantalahan. Oo. Yes po, ang nag-refer, una pong nag-refer sa amin yung unang hospital po, yung napag-confinement po niya. Oo. So talagang nahihirapan lang po kaming hanapan ng trabaho si Miss Letty. Oo. Pero yun, actually nilatag na po natin Miss Tin Oo. na i-institutionalize yung mga bata. Kaya lang syempre as a mother, kaya naman natin maghiwa-hiwalay tayo. Masakit naman yun. Kaya, kaya siguro mas maganda rin po na nandito muna sila sa Bahay Pag-asa at hanapan sila ng mas decenteng mauupahan na sasagutin naman po ng ating butihing Congressman Toby Shaw. Kasi mukha namang responsible si Nanay Letty, Oo. 'di ba? Ginagawa niya ang lahat ng kanyang Para mabuhay ang makakaya pamilya. para buhayin syempre yung 3 anak niya. Oo. Anyway, thank you, Miss Karen. Thank you sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat kay Congressman Toby Tiangco. In fact, kakakausap lang natin sa kanya kanina. Aksyon agad. Action agad. Ang bilis kumilos. Within the no? hour. Within the hour, Within the nandiyan na day. kayo agad. Oo. Within the day, na-rescue agad yung Yes, mag-iina. we are truly And, thankful. we feel at peace, no? Knowing na sila po inaalagaan nyo na ngayon sa Bahay Pag-asa. Meron lang akong gustong i-comment din, Karen, yung nakita ko yung mga pictures and video mula sa nirescue nyo, tapos napaliguan, tapos napakain ng marami. Nakita ko yung talagang parang sabik-sabik Tulog nga sila raw sa kanin. Yung kanin, Julius, ang dami na nakain. Tapos tinan mo yan, rumorolyo Tuwan-tuwa sila sa na kutsyon. parang playground yung kutsyon kasi ang tagal nilang hindi na-experience. Siguro yung ganyan, di ba, Karen? Yung ganyang small joys, simple joys. Alam Comfort. mo po, Miss Tin, matagal na po kami nagre-rescue ng mga sick family. Pero kakaiba po talaga sila, Aling Letty. Talagang agad-agad silang sumama sa amin. Tulad nung sana, ino-operate namin na merong tangge o merong violent reaction. Sila talagang, empake talaga kagad sila. Gusto na Yung talaga mga nila bata, umalis. bakit sila? Wow. At nung kinakausap ko si Aling Letty, sabi ko, ang Bahay Pag-asa ay tutulong po sa inyo, tulungan nyo rin sila, no, na alagaan din po kayo at agad-agad naman din po tumulong at nag-response ang ating mga social workers po dito sa Bahay Pag-asa. Miss Karen, may na- tanong lang ako din, no? Kapit po sila. Oo. Yes. Paano yung sa ospital? Kasi may nakausap na kami ni Papo, no, na mga doktor na tumingin kay Roger. Pag ganito po ba, sila na rin pa rin ang mag-opera kay Roger o dyan na po sa may Novotas? Kung meron din kayong mga doktor dyan. Opo, ang alam ko po, doon pa rin po sa hospital na nakausap niyo po yung sa NCH. Okay, doon pa rin. Kasi po, parang sila na po talaga yung sumusubaybay dun sa case ni Roger. Kaya lang po yun nga po ang goal natin. Kailangan po natin improve yung nutritional status po ng bata. Oo. Kasi at the age of 9, ang katawan niya po, kung makikita niyo sa personal,
ang katawan niya po ay parang pang 4 years old. Yes. Oo. Dapat Tapos po siguro yung mga ano, kuya no? niya, ganun din po. Ganun maliliit din. Dapat Oo. siguro mas supervise talaga ng, Malnourished din. ng mga doktor to make sure na mapurga siya Yeah. at yung mga kailangan niyang nutrition sa katawan Yeah. ma-provide natin. Para kayanin yung surgery. Oo. May tanong pa po ako. Bagamat nandyan po siya under the care of Bahay Pag-asa, sa mga nanonood sa atin ngayon na gusto magpaabot ng tulong kay Roger, tulad ng gatas, i-accept nyo pa rin po ba yung mga ganun tulong para kay Roger at sa kanya mga kapatid? Yes po, i-accept po namin. Yun lang po ay yung enough na lang po na pangangailangan. Siguro po yun pong gatas at Gatas. diaper po ng bata or mga vitamins kasi dito po sa Bahay Pag-asa medyo pang teenagers na yung ating mga vitamins. Okay. Siguro po yung pong pang-edad po na suitable po para kay Roger. Ayan, buti nasabi niyo yun, basta Pedia vitamins para po sa kanila. Okay. Opo. Sige po, i-workout po namin yan. How will our viewers pala send their help for Roger, mga kapatid, at yung ibang mga bata, no? Diyan sa Bahay Pag-asa. Mga ilan po ang inaalagaan nyo dyan ngayon? Marami po ba sila? 22. 22. Wow, dami. Dami rin, ano? So, So sila po yung Miss Teen, sila po yung mga bata na nagkaroon po ng pagkakasala sa batas pero po nire-rehabilitate po natin. No? So hindi po sila yung nakatenga lang sa parang kulungan, no? So sila po ay may home life. Sila po ay may mga activities, may mga religious activities po sila. Meron po silang ALS dito. Nakakapagpatuloy po sila ng pag-aaral at mga iba pa pong skills training. Kumbaga, hinahanda po natin sila bilang bata, no? Na ma-reintegrate sa community, matuwid po yung kanilang pagkakamali at maging makatanggap-tanggap po sila sa community pagbalik po nila sa community. amen.